hindi pa doon sa may tabi ng dagat. Tapos, pagkalaki-laki, isipin mo ang mga hindi sumasampalataya. Paano kayang dadalhin sa dagat ito? Kalaki-laking daong na kanyang ginagawa. Paano niya iuusok sa dagat yan? Pagka pinakinggan mo itong balita ng pananampalataya ni Noe, na dahil sa kanyang banal na takot, naghanda ng daong, meron niyang daladala ngayon sa atin. Ganoon din ang pananampalataya ni Abraham. Nang tawagin ay tumalima upang kumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. At hindi lang yun, sa pananampalataya, inihandog si Isaac. Sa pananampalataya, nagsubugin si Abraham ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Inihandog ang kanyang bugtong na anak na matagal na hinihintay. Kung ama ka rin, ang balita na ito ng pananampalataya magbibigay sa iyo ng broader perspective. Ang sabi nga ni Kuya kay kapatid na Rodel, Alam ko kung gaano mo kamahal yung anak mo. Oo. Hindi ba? O ngayon, hindi ba? Ilagay mo ngayon na sarili mo sa balita na yan. Na sasabihin sa iyo ngayon ihandog mo siyan yan. opo, Kuya, naiintindihan ko. Matindi ang ginawa niya, bro. Naintindihan mo. Maiintindihan ngayon lalo yan ng mga magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak. Ang pananampalataya na iyon na nababalitaan natin, ang sabi sa 11:18-19, sa makatwid bagay yaong pinagsabihan, kay Isaac ay tatawagin ng iyong binhi, na inisip na maging sa gitna ng mga patay, ay maaring buhayin siya mag-uli ng Diyos. Mula dyan din naman, ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Pakikinabangan po ito sapagkat ito ay balita ng pananampalataya. Ang sabi pa sa talatang 23 patuloy, sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay itinagang 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtitiyag ang tulad sa nakakita niya kundi nakikita. Sa pananampalataya, si Moises, ang wika, ay mas pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Napakagandang maisip ang sinabi dito ni Kuya. Anya, itong mga bagay na ito, translated na din ito kahit sa panahon natin para doon sa mga sumasampalataya. Ang isang halimbawa ay ang na-feature na story of my faith ng kapatid natin. Sa galit ng asawa niya, noong maanib siya, pinamili siya. Asan mga damit ko? Aalis ka na naman? Pumili ka. Ang dating na ano ako. Huwag mo akong papiliin. Masasaktan ka lang. Translated dito ang naranasang pamimili ni Moises. Ano po ang ibig sabihin? Si Moises, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Nagbibigay ito sa atin ng mas malawak na pananaw. Sa 32 ang sabi pa ni Pablo, at ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Hefte, tungkol kay David at kay Samuel at sa mga propeta, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagsilupig ng mga kaharian,
nagsigawa ng katwiran, na nagtamo ng mga pangako, na nagtipon ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatangan sa talim ng taba, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, na nagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Itong mga bagay na ito ay balita ng pananampalataya. Kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Hefter, tungkol kay David at kay Samuel at sa mga propeta, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya, ito na ang essence ng balita. Ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagsilupig ng mga kaharian. Ang pananampalataya na iyon, balita ng pananampalataya na iyon, kapag mag-iisip ka, pakikinabangan mo yun. Pagkapalalaban ng pag-uusap, kailangan makakuha ka ng lakas dito. Nagsigawa ng katwiran, na nagtamo ng mga pangako, na nagtikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng taba, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, na nagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Saan po? Sa pananampalataya. Balita ito ng pananampalataya. Huwag natin kalilimutan ang kasunod nating yunto ng pag-aaralan, sapagkat ito, kung nabalitaan mo itong mga ito, kung paanong naging bantog ang pagtalima ng mga unang mga kapatid, na naging uliran ang kanilang pagtalima, ang kanilang mga pananampalataya, at itong mga balita na ito tungkol sa pananampalataya ng mga unang lingkod ng Diyos, na dahil sa pananampalataya nila, nangakatanan sa talim ng taba, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, na nagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Ang sabi ni Kuya, isang bagay ang ilalagay natin sa ating kaisipan. Sa 1:3 ng Judas, magdadala sa atin para tayo makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Dahil sa pananampalataya, ang mga ito ang wika, nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran, na nagtamo ng mga pangako, na nagtikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng taba, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, na nagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Itong mga balita ng pananampalataya na ito magiging uliran sa atin ngayon para naman tatagan natin higit ang ating pakikipaglaban dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Kaya magsisikap tayo may lalo, sapagkat kung may isip mo ang pinagdaanan ng mga heroes of faith, kaya naman kung ito ngayon natin nalalaman dahil nabalita sa atin at translated na ito. Kumbaga, ang sabi nga ni Kuya, kung paanong mayroong mga sinasabi sila na makabagong bayani sa atin ngayon, mayroong mga makabagong bayani. Sa panahon natin ito, marami na rin ang mga heroes of faith. Kapag nababalita na sa ating, para mo nang nabalitaan ang nangyari kay Noe, kay Abraham, kay Sarah, ang mga nandiyan sa heroes of faith. Kaya nga pag nababalita yung pananampalataya ng mga kapatid, alam mo, ako ang nararamdaman ko para ako nagbabasa ng sinabi ni Pablo sa sulat niya dito sa Hebreo na ito. Nababalitaan ko yun. At nakikita ko, kapatid na Rodel, na patutuwa ka nga doon sa SK, no? At minsan kami, magkakasama kami, yung isang araw lang, gano'n, nangharana yung mga kapatid. Yung mga nangharana, siyang iyak ng iyak Yung hinaharana, nakangiti, sino yung malapit na sa, parang in their dying bed, kapatid na Rodel. Ang sinasabi doon sa mga kapatid na walang laman yung kilid. nakasan yung loob nyo. Abibiruin mo ako na
ang nagsasabi sa'yo na nakasan yung loob nyo, yung malapit ng mamatay. Salamat sa Diyos at sana po mga kapatid ay ito ang patuloy na mag-viral naman sa kapatiran. Ang pananampalataya ng ating mga kapatid sa iba't ibang mga dako na nagsisikap na makatalima at mapagtulong-tulungan natin ng mga magkakapatid na maitaguyod ang ating pakikipaglaban. Kung loloobin ng Diyos sa darating nating SPBB, ang sabi ni Kuya ay malaman din natin ang marami pang mahalagang balita sapagkat ang ating pakikibaka, ang ating pakikilaban ay hindi sa laman at sa dugo. Kaya kung ang ating laban ay hindi laban sa laman at dugo, ang sabi pa ni Kuya, kailangan natin ng sandata na hindi sa laman at sa dugo. Kaya mahalaga, identified mo. Dahil alam natin na ang mga sandata, iba-iba kalibre. Kahit sa baril, may caliber 22, meron ang pellet lang. Pero meron namang Armalite, may machine gun, may caliber 50. Dapat alam mo kung ano ang pinaka-effective na sandata. At alam mo din dapat ang sandata mo kung paano mo gamitin. Kaya kung lulobin ng Panginoon, ay mas ma-explore natin ang ating mga sama-samang mga paggawa. Sana po ay nakikinabang tayo, no, mga kapatid, sa bawat pagkakataon na tayo ay nagbabalitaan na kagaya nito at tayo po ay nag-aaral ng mga katwiran ng Diyos, nagpapaalalahanan ng